regarding Garcia. Go ahead po, Pastor. Thank you, Sister Karen. Hallelujah. Lahat po ng papuri at pagsamba ay sa ating Diyos po lamang. Muli po, magandang umaga at mapagpalang araw po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon na niloob po niyang magkakasama po tayo ngayon. Wala pong ibang dahilan na tayo po ay magpuri po sa Kanya. Salamat na tayo po ay malakas at malusog po ngayon. Amen? So, bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos, tayo po ay manalangin. Hallelujah. O Diyos, maraming salamat po sa kabutihan mo, sa lahat ng mga biyaya at mga pagpapala mo na patuloy mong ibinubuhos po sa amin, maging sa panibagong biyaya po ng buhay at kalakasan, sa kalusugan po namin na inyo pong ipinagkaloob sa sandaling ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, na kami po ay inyo pong tinipon upang muling pag-aralan, mapakinggan ang mga salita, nang sa gayon, O Diyos, ay mapalakas po kami sa aming pananampalataya sa iyo. Hayaan po namin, Panginoon, ang iyong dakilang Espiritu ang siyang manguna at patuloy na magbigay ng pangunawa sa aming lahat upang lahat ng aming mapapakinggan, ito po ay aming maunawaan, O Diyos, at aming maisang puso at patuloy, O Diyos, na isagawa at isapamuhay. Maraming salamat po, Diyos. Harinawa, Panginoon, ay pag-arian mo ang puso at isip ng bawat isa ngayon. Para sa gayon, O Diyos, anuman pong mga balakid ay wala pong kapangyarihan. Kami po, O Diyos, ay malaya po natatanggap sa mga biyaya mo. Maraming salamat, O Diyos. Muli po sa iyo lamang ang lahat ng papuri at pagsamba, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay the power of the tongue. Okay? So, meron pong kasabihan, na action speaks louder than words. Tama po, ano? Narinig po ba natin yung kasabihan na yun? Totoo po yun, na hindi lang po sa salita, kundi sa gawa. Minsan po ay mas inaabangan po ng tao yung gagawin natin, hindi lang po yung sinasabi po natin. Subalit po mga kapatid, tunay nga po na yung gawa, matimbang po yan, pero huwag po nating isantabi yung kapangyarihan po ng mga salitang binibitawan po natin. Dahil ang pananalita o ang salita ay makapangyarihan din po, mga kapatid. At mapapatunayan po niyan ng salita ng Diyos habang tayo po ay nagpapatuloy po na nag-aaral po ngayon ng kanya pong salita. Ang katawan po natin, no? Ang dila po ang siyang sabihin po natin na pinaka mapanganib sa lahat. Okay? Ang dila po ay sobrang matalim, matalas po ang dila. Na kung hindi po natin ginamit ito sa tamang paraan, o pwede po itong makasira po sa ating sarili o sa ibang tao. Napakaliit po ng dila, no? Di ba? Malambot po siya at wala po siyang buto. Ngunit kaya po nitong bumali po ng buto. Okay? Kaya po nitong figuratively, kaya po niyang sumira po ng isang tao. Kaya po niyang durugin yung puso at isip po ng isang tao. Kahit sa kaunting masamang salita lamang na ating binitawan. Kung ito po ay dinamdam, dinibdib po ng isang tao na nakarinig, maaari pong ikakasira po niya ito, dibdibin po niya. At maaaring yan ang maging sanhi ng katigasan po ng kanyang puso. Dala-dala po niya hanggang kamatayan. So, ang dila, napakatalim kaya. Tingnan po natin ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Sa Proverbs chapter 18 verse 21. Yan, basahin po natin dyan. Death and life
are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Matindi ano? Na meron palang kapangyarihan itong dila po natin, yung mga sinasabi po natin. Just imagine na kung ano yung sinasabi po natin o pwedeng makasira o pwedeng makapag-angat ng isang tao. Death and life are in the power of the tongue. Meron pong kapangyarihan yung ating sinasabi. So, those who love it will eat its fruit, sabi niya. So, meaning to say, consequential po. Ano? Consequential po, mga kapatid. So, tayo po pala, kailangan pong mag-ingat din po sa mga binibitawan din pong nating mga salita. Be careful of what we confess because what we say is what we get. Ano po yung sinasabi po natin palagi, binibigkas po natin, kinoconfess po natin sa ating mga sarili. O pwede pong mangyari po yun dahil meron pong kapangyarihan sa ating mga sinasabi. There is power in the tongue. Kaya kung lagi po natin kinoconfess na may sakit tayo, na imbis na sabihin po natin na pinagaling tayo ng Panginoon, patuloy na nararamdaman po natin yung sakit sa ating katawan. Kasi meron po kapangyarihan sa ating sinasabi. Pero kung kahit meron po tayong nararamdaman at patuloy din po natin sinasabi na pinagaling na ako ng Panginoong Jesus, maaari pong mangyari din po yan. Ano? So consequential po yan, mga kapatid. So ang kapangyarihan po ng dila natin ay nandoon po sa mga salitang ating binibitawan, sa mga salitang ating sinasabi, na lumalabas sa ating mga bibig, na ito po ay kayang magpabagsak po ng isang tao. Paano po yan? Makasira po sa isang tao, o kaya mag-angat po ng isang tao. Yan. Sabi nga po, out of the tongue comes curses and blessings. Kaya, tingnan po natin dito mga kapatid, na tayo pong lahat ay binabalaan po ng salita po ng Panginoon dito, na maging maingat din po tayo sa ating mga salitang binibitawan. Dahil ang salita po ng isang tao, sa sinabi ng ating Panginoon Jesus sa ating mababasa na, maaari po natin itong maging sanhi para hindi po tayo makapasok sa langit. Ganun po kabigat itong sinasabi na kapangyarihan po ng ating mga dila. You see, just imagine na sa kunting salita lang na ating sinabi na masama sa ating kapwa, pwedeng magdulot po yan ng gulo. Yeah? Maaaring siguro nakaranas na po tayo mga kapatid. Halimbawa nyo naman po, may mga magkakaibigan, matatalik silang magkakaibigan, mga lalaki, at nag-inuman po sila hanggang sa sila po ay nalasing. Maya't maya, yan, dahil sa kalasingan, nagbitawan sila ng mga masasamang salita na hindi nila namamalayan. Ito pala, meron palang nagdamdam sa kanila o biglang umalis. Akala mo umalis dahil napikon pala, pero umalis, kumuha po ng itak o kaya kutsilyo. Yun ang naging sanhi para tagain o saksakin yung kanyang kaibigan pa mismo. Dahil lang sa kunting salita. Yeah? Kaya mo pangalit po. So, ang di naman po natin, di ba? Malambot, napakaliit po niyan, wala po siyang buto. Hindi man po siya nanununtok. Hindi man po siya na sumisipa, naninipa ng tao. Pero kapag ito po ay nagbitaw ng masama na salita, kahit maliit lang o konti lang, at yung nakarinig ay dinamdam ito, maaaring magdulot ito ng masamang epekto sa kanya. Kaya minsan nagagalit, naiinis, nagtatanim po ng sama ng loob. Ganun po kamakapangyarihan. May dala po siyang kamatayan o kaya buhay. Kaya napakaganda po na
ito ay matutunan din po natin mga kapatid. Kasi malamang, kung meron man po sa atin dito ang mahilig po sa mga, di ba, yung mga marami pong mga hindi magandang expression, maganda po na ito po ay mabago din. Kailangan din po ma-born again, hindi lang po yung isip at puso natin, yung mga mata, ibang parte ng katawan natin, pati rin po yung dila po natin. Maganda rin po na ma-born again para kung sino po tayo noon, mahilig po tayong magbitaw ng mga sumpa sa ating kapwa o kanino man. Mahilig po tayong magsalita ng mga masasamang salita. Maganda pong mabago na po yan. Tayong mga Pilipino, nung mahilig tayo, marami tayong mga expression. Akala natin biro-biro lang. No? Example lang to pero wag po nating patuloy na sabihin. Yung sinasabi ng Pilipino, gago ka. Yan, napakasama, masamang salita po yun mga kapatid. Akala natin parang simple lang na sinasabi yun, pero meron pong kapangyarihan yung sinasabi natin, tuloy. Yung tao, imbis na magbago, imbis na sa mabuti mapupunta, nagkaroon ng effect yung sinasabi at tuloy naging gagawa yung tao. Kasi meron kapangyarihan yung sinasabi po natin. Amen? O yung mga sinasabi, mga expressions natin na masasama, maganda pong mabago na rin po yan. Kasabay po ng pagkakilala natin sa Panginoon, pagtanggap natin sa Kanya, ay ito rin po ay kailangan din po unti-unting mabago po sa atin. Amen? So, wag po nating maliitin yung kayang gawin ng ating dila sa pamamagitan ng ating mga salita. Amen? Dahil may kapangyarihan po. Sabi nga po sa James chapter 3, mula po sa verse 1 hanggang verse 6, basahin po natin dyan. Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Sabi niya, huwag daw po natin asamin na tayong lahat ay maging tagapagturo. Dahil yung mga nagtuturo din po ng salita ng Diyos, o maging tayong nakaalam ng salita ng Panginoon, mas mabigat daw po pala yung parusa. Mas mabigat po yung accountability. Dahil hinuhusgahan tayo sa ating mga sinasabi. We know that we who teach will be judged more strictly. More than sa mga tinuturuan po natin, tayong nagtuturo, mas mabigat po yung sinasabi niya. Kaya sinasabi niya, hindi naman po masama. Okay lang po. Sige, pwede po tayong maging teachers, maging tagapagturo ng salita ng Panginoon. Pero ang gusto ko niya sabihin dito, maging maingat din po tayo. Kasi sa bawat salita po ng ating sinasabi din po ay tinitimbang din po ng Panginoon. At ang mahirap po dito, ang Diyos na sa langit, kitang-kita po niya tayong lahat. Nandito po tayo sa lupa. So dinig na dinig po ng ating Panginoon. Next verse, sa verse 2, sabi niya, we all stumble in many ways. Tayo pong lahat. Sino po ang hindi po guilty dito? Sino ang hindi po nakapagsabi ng masama noon at, di ba, kadalasan, palagi po, dito sa bibig po natin, marami po tayong mga binibigkas, sinasabi, mga salita, araw-araw, hindi po natigil, may mga bagay na nagkakamali po tayo sa pananalita. Kaya kailangan po talagang, bakit po ba tayo, halimbawa, kapag sa pag-umpisa ng gawain, bakit po tayo humihiling ng kapatawaran? Dahil alam po natin, o minsan hindi po natin namalayan, nagkasala po tayo. Sa paanong paraan, sa pananalita pa lamang, mga kapatid. So we all stumble in many ways. Tayo pong lahat ay nagkukulang. Anyone who is never at fault in what they say is perfect. Meron po bang perfect dito, mga kapatid? Wala po. Tayo pong lahat ay nagkasala. Pero ang tao pong sabi niya, anyone who is never at fault in what they say is perfect. Able to keep their whole body in check. But I doubt na meron po sa atin dito. Lahat po tayo nagkulang. Kaya ang paraan lamang para po tayo makatayo,
makapagbahagi ng salita ng Diyos o kaya tayo makatayo sa harap ng Panginoon ay dahil lamang po sa awat, grasya po niya, mga kapatid. Amen? Dahil kung tayo po ay huhusgahan ng Panginoon o hatulan ng Panginoon according sa ating mga kasalanan, lahat po tayo, hindi po tayo babasa. Pero dahil po sa awa at sa habag po ng Diyos na nakakayanan po natin tumayo sa Kanya pong harapan dahil humiling po tayo ng kapatawaran po sa Kanya. Now, tuloy po natin dun sa verse 3. When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Imagine po natin, kapag nirerendaan po natin, sabi niya, sa Tagalog, meron po yung nilalagay po doon sa mukha o sa bibig po ng isang kabayo. Napakalaki po niya, pero pag nilagyan po yan ng yung parang tali sa kanyang bibig, maintindihan niyo na po siguro ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid. Kaya po nila i-control ito pong kabayo, yung napakalaking animal. With that alone, yung napakaliit lamang po na bagay. Ganon din po sa isang bangka o barko na napakalaki, sabi niya sa sumunod po na verse. Kahit napakalaki po nito, kaya po nitong paikutin o i-control po ng isang maliit lamang po na timon, sabi. Yung maliit po na rudder, kaya po niyang i-control. Na kung saan po gusto ng piloto, ng kapitan, na direksyon, kaya po niyang i-maniobra yung napakalaki pong barko. Pero hindi po sa sasakyan, di ba? Manubela lang ang nagmaniobra para mai-direksyon yung sasakyan. So, ganoon din po ito, sabi niya. Likewise, sa verse 5, the tongue is a small part of the body. Napakaliit po ng dila po natin. Pero sabi niya, it makes great boast. Pwede po siyang magmataas, magmalaki. At consider what a great forest is set on fire by a small spark. Na kahit po, katulad po niyan, ang ating dila din po, no? Ay para din po apoy. Na kahit po napakaliit, pwede po niyang sunugin ng isang napakalaking gubat. Ganyan po yan. Yung maliit po na apoy, kapag ito po ay nasindihan, may apoy, kahit kundi lang po niya, kaya po niyang sunugin ang buong kagubatan. Ganon po katindi, inihalin tulad po ito sa ating mga dila. Yan, sabi niya, the tongue is also a fire. Ang ating mga dila ay parang apoy din po. Nakaya po niyang sunugin ang buong katawan po natin, ang sarili po natin. You see? A world of evil, punong-puno po ito ng kasamaan. Totoo po yan. Kaya po ang dila po natin, hindi po mabordagan, ay talagang pananalita mo noon hanggang ngayon, kahit nakikinig ka ng salita ng Diyos, ganun pa rin. Ganun pa rin ang expression mo na hindi po nawawala. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. You see? So dahil po sa ating pananalita, maaring ito po ang magdala sa atin doon po sa impyerno. So, sa tingin po ba natin, hindi po importante ito? Mahalaga po ito, mga kapatid. Just imagine, because of our tongue, dahil po sa ating sinasabi, pwede pala tayong madala sa impyerno. So, napakahalaga pala ito na napag-aaralan po natin, di ba? Now, makita po natin na maging sa sumunod po na verse natin sa Book of Proverbs, no? Sabi ko po kanina, mga kapatid, yung mga sinasabi po natin, wini-weigh din po ng Panginoon, tinitimbang din po ng ating Panginoon. So, hindi ko po kayo kilala, hindi rin po ako kilala, pero ang Diyos, kilala po niya tayo mula ulo hanggang talampakan. Ang ating mga iniisip, ang ating mga sinasabi. Alam po niya at napapakinggan po niya yung mga sinasabi po natin, mga kapatid. Okay?
Maging yung mga salitang binibitawan po natin sa ating kapwa na hindi man po nila naririnig na sinasabi po natin, ay alam po ng ating Panginoon. Yeah? That's why, dito po mga kapatid sa aral po natin, maganda po, matutunan po natin, madisiplina rin po yung ating mga bibig, yung ating mga tila, mga kapatid. We learn to control our tongue. Yeah? Kailangan po matutunan po natin makontrol. Kasi dito po tayo palagi at maraming po pagkakasama na ating nagagawa dahil sa mali lamang na parte ng ating katawan na ito. Now sabi niya dyan, when there are many words, transgression and offense are unavoidable. But he who controls his lips and keeps thoughtful silence is wise. You see? Sa dinami-dami po daw po ng ating mga sinasabi, transgression, hindi po maiiwasan na tayo po ay humahakbang o nagbibiludabag po tayo. At doon po tayo nagkakasala. Pero ang tao pong nag-iisip, pinag-isipan kung ano ang kanyang sinasabi ay isa daw pong matalinong tao, marunong na tao. No? Ito po ang isa pong hangal, ang isa pong mamang, no? Dahil sa kanya pong sinasabi, yan po ang naglalagay po sa kanyang buhay sa alanganin. So I hope na meron po tayong matutunan po dito, mga kapatid. Maging sa ating sinasabi, tinitimbang po pala ng ating Panginoon. Yeah? Now, basahin po natin sa Proverbs chapter 18, verse 7. The mouths of fools, ito pala yung sinabi ko, are their undoing, and their lips are a snare to their very lives. Ang bibig, sinasabi po ng mga hangal, ng mga mangmang, ang siya rin nagpapahamak po sa kanila. Ayaw ng Diyos na tayo po ay maging mangmang, mga kapatid. Kaya nga po tayo nag-aaral, nakikinig ng salita ng Diyos dahil gusto po niyang mabago po tayo. Mabago rin po yung pananalita po natin. Hindi po yung tayo lagi yung magalitin. Hindi na po yung taong laging nagsasalita ng pagmumura, pagsusumpa sa kapwa. Dahil masama po yun sa ating Panginoon. So you see, now, tingnan po natin ang sinabi na mismo ng ating Panginoong Jesus. Na talagang consequential po ito. Basahin po natin sa Matthew chapter 12 at wala po sa verse 36 at 37 yan. But I, that is Jesus, okay, ang Panginoong Jesus po ito, sabi niya, I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken. So you see, lahat daw po ng mga binabanggit, sinasabi ng bawat isa sa atin, sa araw po ng paghuhukom, meron pong pagdahato ng Diyos at ipagsusulit daw po natin lahat ng mga sinasabi po natin. Now, at sabi niya sa verse 37, for by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Hindi lamang po ito ordinaryong korte dito, nakagaya dito sa lupa, mga kapatid. Doon po sa korte ng Panginoon, hindi po papasa ang pagsisinungaling at wala na pong buwang yung pagdadahilan ng isang tao na kaya po niyang na akala ay kayang balututin ang law. Hindi po, mga kapatid. Alam po ng Panginoon. At sabi niya dyan, by your words, mula sa ating sinasabi, pwede po tayong makwit, mapawalang sala. Ibig sabihin, kung mapawalang sala po tayo, maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Pero kung tayo mahatulan ng guilty, nagkasala nga, at yan po ang magiging sanhi na hindi po tayo makakapasok sa kaharian po ng langit. Mabigat po pala, mga kapatid. Sa ating sinasabi pa lamang po pwedeng hindi po tayo makapasok sa kaharian po ng langit. Kaya ito po ay isa pong napakahalagang salita na kailangan din po natin mapakinggan, mga minamahal kong mga kababayan, mga kapatid.
Importante po ito. Napakalit nga ng ating dila. Pero sa tuwing namang magsalita tayo kung ito'y palaging masama, ay nakapagbibigay ng kamatayan o nakakamatay. Kaya sikapin po natin mga kapatid na maging sa pang-araw-araw nating pananalita, pag-uusap. Sana yung pag-uusap po natin, mawala na po yung mga daming mga bad expressions natin. Yan. Yung mga sinasabi po natin, mga example ko lang. Ayaw ko mang sabitin, pero gusto kong makita po natin na hindi pala maganda. Yung sinasabi natin mga PI, yan, mga unnecessary words. Yan. Sa pag-uusap po natin, ang akala po natin minsan parang biro-biro lang. Pero dito pala nakikita natin na meron palang kapangyarihan ang ating mga dila sa ating mga sinasabi. So, yan po yung mensahe po natin mga kapatid. Meron lamang po naalala na sinabi ko sa Ecclesiastes na kapag daw po tayo ay pumasok po sa bahay ng Diyos, maging maingat daw po tayo na huwag tayong pumunta doon na magdala po ng mga salitang hindi po o salita ng kamangmangan. Magpunta tayo doon para makinig at magpanalig sa Panginoon. Now, gusto pong makita po natin mga kapatid na ito pong ginagawa po nating gawain ay parang nasa loob po tayo ng bahay ng Diyos kahit na virtual lamang. So maganda po yung laging pinapaalala ng ating mga MC na tama po yun. Huwag daw po tayong malikot, huwag po tayong salita ng salita, huwag tayong nangiistobo ng ating kapwa kasi nandito tayo. Isipin natin na nandito tayo sa harapan po ng Diyos. Itrato po natin ito. Bible study, hindi lang ordinaryo na pagtitipon. Dahil ang pinunta po natin dito ay ang Diyos. Amen? Hindi po ang ating mga kasamahan, kundi ang Diyos. At siya po yung tanging hukom na magagawad po ng hatol. O kaya, reward sa ating lahat, mga kapatid. You see? Meron yatang nangyayaring lindol sa Panabuan. Para nagkagulo sila doon. In Jesus' name. Oo nga. Anyway, God is in control. So, ganun po yun mga kapatid. At nawa tayo pong lahat ay maging safe po dyan sa Pilipinas. Ibali at dito tayo sa presensya ng Panginoon at siya po mag-iingat po sa atin. Kaya ganoon po mga kapatid, ito po, napakahalaga po nitong mga gawain po natin na lagi po natin ina-attend. Magpatuloy lamang po tayo sa paglingkod po sa Panginoon. Maraming salamat po at tayo po ay manalangin. Let's pray also for sa mga kapatiran po natin, parang meron pong nangyari. Hallelujah. Okay, manalangin po tayo mga kapatid. Hallelujah. Panginoong Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang may hawak po ng lahat ng sitwasyon, maging sa mga pangyayari, O Diyos, na nangyayari po sa buong mundo. Lord, ano man po ito, parang meron pong nangyari sa mga kapatiran po namin sa ibang lugar. Dalangin po namin na i-take full control mo, protektahan niyo po sila, Panginoon, i-cover niyo po sila ng iyong banal na dugo, Ama. At ang mga kapatiran po namin na nandirito, kahit saan man po sila, O Diyos, ay ingatan niyo po silang lahat, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa paggabay at pag-ingat mo sa kanila. Lahat po sila, O Diyos, ilayo mo sila sa anumang sakuna, anumang masamang Panginoon na mga pangyayari. Maraming salamat po, Diyos, maging salita mo, Diyos, na aming napakinggan. Ito po nawa ay tumimo po sa mga puso at isip ng inyong pong mga anak. Maraming salamat po, Diyos, at ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po. Ibalik ko po sa ating MC.